ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahai inilahad, nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang, sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadora, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa akin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati, ibinigay sa kanyang mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas,
hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Palawakin po natin ang ating imahinasyon na kung paano ginagawa ang seremonya sa loob ng templo, ang pagpapanariwa, pag-alay ng tipanan ng mga Hudyo at ng mga tao sa pamamagitan ng pag-alay na isusunog na hayop. Imagine na lang po siguro natin ang amoy na pangyayari na para pong merong iniihaw at ating malalanghap kung ano man ang iniihaw. Pero bago pa po yun, ang seremonyas na kung paano din kukunin ang dugo at iwiwisik sa mga tao. Ngayon, tubig ang iwiwisik. Noon ang dugo at maging sa altar na kung saan ialay ang hayop na yun, mga hayop na yun, na ialay sa pagpapanariwa ng tipanan ng Diyos at ng tao. At ito po, of course, pinangungunahan. Hindi lang po matatawag na ministro, kundi pari siya magsisimula ng seremonyas na ito. Para po sa pagbabalik loob, para sa pagpapanibago ng relasyon ng Diyos at ng tao, para sa pagbago ng sarili ng bawat isa. Pero kahit anong pangyayari, ilang hayop na po ang naialay, meron bang nabago ng tulad ng inasahan ng gustong relasyon ng Diyos sa Kanya at ng mga tao? Wala. Kung kaya nga po, sa bagong tipan, ito po ay binago ng ating Panginoon Kristo ganitong pananaw. Na parang pong sinasabi niya, tanggalin na ang mga hayop na yan ay naalay kung hindi man ito mapagbago sa inyo, sa inyong relasyon sa Diyos. At hindi na po ang tipa, manumang hayop na ialay, mismong ang pari na ang nag-alay ng kanyang sarili. At yun po ang ating Panginoong Kristo. Inialay niya ang kanyang sarili. Sa paggugunita ito, naalala nila, lalo na sa lumang tipan, kung paano sila ay niligtas ng Diyos sa pagkaalipin mula sa mga Ehipto na hanggang tumawid sila tungo sa disyerto, makamtan lamang nila ang lupang pangako na ating titingnan ng kanilang mismong kalayaan. Sisters and brothers, as if Jesus Christ telling us, para po pag sinasabi niya sa atin, tanggalin niyo yan. At kung atin pong napagmasdan, na bago pa man po ang kanyang mismong kamatayan na tinanggap sa cross, ano po ang napangyari? Ang pagbasang ito ay narinig na po natin din sa huling hapunan. At sa mga ginagawa ng ating Panginoon Kristo, atin din po itong naranasan araw-araw pag tayo po ay dumadalo sa misa. Ipinagdiriwang natin nitong solemnidad ng kapistahan ating inaalay sa ating Panginoon Kristong paggugunita ng kanyang dakilang katawan at tubo. Na kung atin pong titingnan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, sinasabi po niya sa atin, tama na, tama na. Marami nang dumanak na dugo. Kung titingnan po ninyo ang mga pangyayari, hindi lamang po maging sa atin ng mga Katoliko, mga Kristiyano na nagpapatayan, na hindi iniisip ng katawan ng ating Panginoon Kristo, katawan mismo niyang inaalay. Ang katawan niyang naglakad sa lupain ng Israel na nagpapahayag ng mabuting balita.
Ang katawan niyang nagliligtas at nagagamot sa mga may sakit. Ang katawan niyang nagpapakain sa mga tao. Ang katawan niyang ibinigay upang ang mga tao ay magkakaroon ng kalayaan ng kanilang tinatamasang paghihirap sa buhay. Parehong katawan. Kung kaya nga, ipinapaalala sa atin, tama na. Ang dumanak ng dugo ng inyong ginagawa. Kung papaano ninyo sisirain ang inyong kapwa. Kung papaano ninyo sisirain ang buhay ng ibang buhay na ibinigay ko na nga sa inyo para inyo maliwanagan sa inyong kaisipan ang kalagahan nito. Kung papaano ninyo sirain ang bawat isa. Tama na. Ako na mismo. Kung kaya nga po tinitingnan natin ang imahe ng ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit sa cross, ano po ang sinasabi sa atin? Tama na. Pagpatuloy pa ba natin siyang ipako sa cross sa pamamagitan ng ating ginagawa? Ipagpapatuloy pa ba natin ang ginawa din sa kanya ng mga taong umaalipusta sa kanya? Ang mga taong nagpapahirap sa kanya sa kasalukuyang panahon, tayo po yun. Na para bang ang mga tao hindi pa rin natanto sa kanilang kaisipan. Ang ginawa sa kanyang kapanahunan ay ginagawa din hanggang ngayon. Mga kapatid, it is the same body na ginalay ng ating Panginoon Kristo na kung ating pong titingnan, hindi nga po sa templo nagsimula ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo, hindi sa loob ng templo, hindi sa loob ng simbahan. Saan po nagsimula? Ito po'y nagsisimula sa Kalbaryo na kung saan ipinako siya sa cross. Inaalay niya ang kanyang buhay. That was the body. Yun po yung katawan ni alay niya. Pangalawang ating pagnilayan ng pagdiriwang natin ito, dakilang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo bilang mamamayan na nagkatipon upang ipagdiriwang sa pamamagitan ng Eucharistia, the Eucharistic body of Christ, na tayo po iyon, na habang atin po siyang tinatanggap, pumapasok sa ating katawan, di po ba hindi lamang po tayo ay nasa malayo at tinitingnan natin siya, siya na po ay narito sa atin, pumasok sa ating katawan, mahalo sa ating dugo, kaisa na niya tayo, pero yung ating pag-iisip ay parang wala dahil karamihan po sa atin, masakit mo pong isipin na itong ating tinatanggap ng kanyang katawan, maging sa ating mga Katoliko, ay simbolo lamang. If it is just a symbol, it is just there, a symbol. Na hindi natin matanto ang kalaliman ng pagpasok ng ating Panginoon Kristo na narinig natin mula mismo sa kanyang bibig. Ito ang aking katawan. Wala po siyang sinabing, ito'y simbolo ng aking katawan. Mismong diretso, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Hindi na ito dugo ng mga hayop na inaalay. Ako na mismong nag-alay ng aking dugo ng pagpapakasakit para sa pagmamahal po niya sa atin. Kung tayo po'y kanyang tagasunod, na kaya nga po tayo narito, ilang taon nang nakalipas na pag-alay ng buhay ng ating Panginoon Kristo, ano po ang nananatili sa atin? Ang kanyang salita, ang kanyang pangako. Kung gaya nga po sa ating pagdiriwang ng banal na misa, merong dalawang parte po. Ang liturhiya ng salita ng Diyos at ang liturhiya ng pagtanggap ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Nasa loob po nito na merong pamamaraan. Introduction, introductory rite,
And then, the rite or the liturgy of the word. Then the Eucharist, which is the preparation of the gift. And then the communion. And then towards the end, the dismissal. Na kung ating pong titingnan sa ating araw-araw na buhay, tayo po ay nagpapasalamat sa paggising mo. Of course, sa gabi po siguro, maraming hindi na nagising. Ilang milyon po siguro sa buong mundo hindi na nagising. Kung kahit ikaw ay nagpapasalamat ng pagkagising mo. Pangalawang iyong gagawin, magdasal ka sa pamamagitan ng iyong pakikinig sa paalala ng ating Panginoon sa Kristo. At din inihahanda mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng paghahanda sa sarili, ikaw ay kakain. Pagkatapos mong kumain, ikaw ay tutungo na sa iyong gawain. It's almost the same dynamics that we have every day na nagpapaalala sa ating ng Eucharistia. Kaya nga po, mga kapatid, bilang tayo katawan ng ating Panginoon Kristo sa kasalukuyang panahon, dala-dala natin siya sa ating isip, sa ating buong pagkatao. Kaya po, dapat malalim ito sa ating mismo buhay. Kaya lang po, yung ating pag-isip na simbolo that you can just live. Simbolo na pwede mong itago at i-display mo. We are the body of Christ. Katawan po tayo ng ating Panginoon Kristo. Dala-dala natin siya maging sa lahat ng ating ginagawa. Saan po ang parte ng 5 pamamaraan na ito ng pagdiriwang ng misa? Sa bandang huli ang misa. This is the misa. This misa, ano po ang sinasabi ng namumuno ng pagmisa? Sinasabi ng pare, humayo kayong ipahayag ang mabuting balita, dala ng kapayapaan at pagmamahal ng ating Panginoon Kristo. Ang iba po siguro sa ating sasabihin natin, salamat sa Diyos ay natapos din kasi ang init kanina. Hindi po. Nagpapasalamat tayo dahil ang ating Panginoon Kristo na narito sa atin, tayo mismo ang magdadala sa Kanya. Kaya tayo nagpapasalamat, hindi po nang dahil tapos na ang misa, okay na, nagampanan ko na ang obligasyon ko. Ito po actually ang simula na tayo po ay pinadala ng ating Panginoon Kristo sa tuwing tayo nagsisimba. The dismissal part is actually the conclusion of what we have received in this Eucharistic celebration that we have and we are. Na sa bandang huli, tayo ay natasan ng ating Panginoon Kristo, humayo kayo ipahayag ang mabuting balita. Ibig sabihin, sisimulan ko ito. Pagkatanggap ko ng kanyang katawan, sisimulan ko ang pagpapahayag kung ano ang ipinakita sa atin ng ating Panginoon Kristo. At sa pagsisimula na yan, ay akin na pong ipinapahayag ang katawan niyang pumasok sa ating katawan. The DNA of Christ enters into our own DNA na nagdudugtong. Di po ba napakaganda? Lastly, hindi po lamang tayo the Eucharistic body of our Lord Jesus Christ, the community of believers of our Lord Jesus Christ and His followers. Matanto din po natin ang ating obligasyon, hindi lamang po sa ating kapwa-tao, kundi sa lahat ng nilikha ng Diyos. We have to remember even the body of our Lord Jesus Christ affect the cosmic reality. Ano pong ibig sabihin? Mga kapatid, magdasal po kayo. Ano ang pinagdadasal ninyo? Ano yung inyong mga intensyon? Karamihan po nito, it centers on to our own body, the well-being. Pagkain, kalusugan,
kung ano pang hinihingi natin trabaho. Saan po ito manggagaling? If not for the whole of God's creation, kahit anong dasal natin, kung hindi natin makamtan ang mga itinanim sa sakahan na ito po'y aanihin para sa ating makakain. Pagsirain po natin ito, saan po tayo tutungo? Ano po yung ating intensyon na tayo hindi magutom? Pagsirain po natin ang ibang nilikha ng Diyos, ano pa po yung mga bagay narito sa atin? Ito po ay kalooban ng Diyos, which is part of the cosmic body of our Lord Jesus Christ. These are all belong to Christ. Pag hindi natin ito iniisip, pagsisirain natin ang tubig sa karagatan at ilog ng ating pinagmulang kakainin na mga isda, o maging mga hayop, o maging mga prutas, kung sisirain natin ito, anumang dasal natin ang ating kalusugan ay hindi na natin matanto. Kung anumang lahat ng ating hinihingi ay hindi natin makamit. Dahil hindi nagkadugtong, hindi nagkaugnay ang buhay natin na ipinakita ng buhay ng ating Panginoon Kristo kung bakit siya nag-alay ng kanyang buhay upang makita natin ang kabuang buhay na inangahan ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa. This is the celebration of the solemnity of the body and the blood of Christ. Kaya nga po sa ating wika, pag tayo po ay nagtatrabaho, pawis at dugo ko ang inaalay po dito. Pawis at dugo ng ating Panginoon Kristo, ang buong buhay niyang inaalay para sa atin. Now we have to remember that there is no greater love than to lay down one's life for the others. Di po ba yan ang mga kataga din ninyo? Kahit anumang mangyayari, ito'y gagawin ko para sa ikabubuhay ng pamilya ko. Ibinubuhis natin ang ating buhay para sa pinakamamahal natin. At yan din po ang ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Ibinuhos niya ang kanyang buhay dahil po sa pagmamahal niya sa atin. Sa pamamagitan ng maliit na tinapay, sa pamamagitan ng kukunting ala, patuloy ng kapayakan inaalay sa atin ng ating Panginoon Kristo upang ibahagi sa atin ang kanyang pagka-Diyos sa pamamaraan ng kanyang mismong ipinakita sa ating pagkatao. Sana po maintindihan natin ang kahulugan ng pagtanggap natin ng kanyang katawan na sumanib sa ating katawan.